Ayan guys, nandito tayo sa Pasig River, no? Ito yung Pasig River S18 Phase 4, no? So nakita natin ang development dito. Grabe guys, so, ang bilis ng kanilang trabaho. Oh. So nakatayo na ang kanilang poste. May I-beam na rin. Kulang na lang yan na plate, no? Steel plate na kanilang para sa kanilang flooring, no? Ngayon may activity, may ginagawa ang backhoe. Tatambak ng lupa. Kung hindi ako kamali, yan ay hagdanan siguro, no? So ang flood control na concrete wall ay sinira nila muna para magbigay daan sa proyekto na ito. Di ba? So ang Pasig River ay medyo malakas ang current kasi may ulan sa taas. So dito tayo sa MacArthur Bridge. Punta natin sa kabila. May nakita ako guys sa galaw din na doon. So tatawid tayo. Hintayin natin na puwang na, no? Kasi mabilis ang takbo ng sasakyan dito. Tingnan nyo naman, ang bilis yan. So, timing lang kailangan. May bus pa kasi, no? Kung walang bus, pwede na sana ako. So, after siguro ng bus, pwede na tayo. Ito na guys, Ayun, ang linis. So, tawid na tayo. Update natin dito. Ito na. Ito na guys, Nagbabaon na sila ng tubo, Yun, So, ibabaon nila yan sa ilalim. Ang lalim yan. So, ang water lily, na sampa na dito. Ito naman yung frame nila para sa I-beam, no? Yan, Grabe nga vibrate niya, Lakas. Nabaon niya ang 30 inches na tubo. No? Ang tubo na yan ang magsilbing frame nila kasi sisimentuhin nila yan. Tapos may ilalagay pa silang kabilya niyan sa loob. Yan. So itong proyekto na to guys, abot po ito sa Laguna de Bay. Ito yung Pasig River Esplanade Phase 4, no? So yung mga worker nag-aabang din. Yan. So habang binabaw niya yan, doon naman sa dulo guys, tingnan nyo. So ang kanilang concrete post, nakatayo na, no? And then sa unahan noon, may nakita akong kung hindi ako magkamali, flooring din yan ng Pasig River Esplanade. Pero mababa siya, no? I don't know kung ano nga design nila dyan. Pero dito, busy-busy ang bako sa pagbaon ng tubo na yan, yung 30 inches na tubo, no? Yan. So malaki talaga ang pakinabang nitong mga equipment na ito. So atras siya. I'm sure nakuha na nila. Kung nakapansin nyo, may lubid, na maliit. Yun yung nila, label nila. Yun naman ang isa. So ganun din, ibaon din nila yan. Katulad nito, katulad nitong kanina lang. Tayo natin. Grabe nga nababaw niyan by vibration guys. May vibrator kasi yan eh. Tingnan natin. Malakas yan.
So, habang nagbabaon sila dito, sa likod naman, may naglilifting, no? Mga scaffolding, mga tubo ng scaffolding. Siguro kung hindi ako magkamali, diyan nila ililipat para gumawa ng scaffolding diyan sa may mga concrete post na yan. Or I don't know, saan nila umikot, no? Bumalik. Yung sa likuran ito naman, yan, kukunin pa nila yung level. Kung napansin mo, may level siya doon, tapos sinisinyasan niya yung operator. Kasi para pagbaon yan, dire-diretso yung tubo, no? Kinukuha niya yung level. Kasi kung wala yung level na yon, dapat dalawa, no? Actually, ang pagkuha ng level na yan, dalawa kabilaan. At ang level niyan dapat ganyang kahaba, dapat mga 1 metro na level. Ano? Kaya pabaon niya na. So may siya, may required diyan kung sa mga construction although yung isa mahaba din naman yung level niya, no. Pag mahaba kasi, mayroon kasing level, no, na maiksi lang. Para lang yun sa mga maliliit lang, o mga 1 metro, 2 metro, no, na tubo or kahoy. Pero pag ganyang mahaba na kasi, kailangan mahaba din ang level. Ano, yan. Na-experience ko yan kasi galing din ako yung construction. At kailangan dandahan. Ang dapat niyan dalawa, naka 45 degree, no? So sa kabilaan, dalawa yan ang kunin niya. Yung north and east, no? Kailangan pantay. Yan ang bilis lang, oh. Grabe, napakalaga talaga ang gamit nitong mga equipment, paano na lang kung wala yan, Makin mo, ibaon mo yan. Samantala sa likuran, yun nga, lilifting ng scaffolding materials. So may level lang siya na tulad nito ganina guys, ganun din ang height niyan, So saglit na lang ang kanilang purma nandun yata sa kabila, no? So may saraw ito guys ito ito matindi tong mga kabilya nito, matibay, ang simento, okay. Paano na lang ang mga ghost project ng flood control or mga flood control na ampaw ang simento, walang mga kabilya, o di ba? So kumpara mo dito, talaga ito quality talaga So malapit na mabaon no. Hintayin lang natin mabaon yan, din lipat tayo sa kabila, Nagbabadya kasi nga ulan, isip ko baka langanin ako, nakalimutan ko pa yung gusto ko pa nga lumipat sa Quezon Bridge. Grabe, dinig ko pa dito ang vibration niya, ang lakas. No, ilang kasi yan, horsepower, ang kanyang vibration na yan. Matindi, no? Lakas, saglit lang, Kanina mataas pa, Kaya dyan banda sa kanyang boom. Ngayon, sumakin mo yan na binaon niya guys, sa ilalim, thinking na kahit na may mga burak yan sa ilalim, pero alam mo, ang burak na yan, mga ilang metro, matigas na rin naman yan, sa underwater, Yan, nagsisinyas na, natigil na. Yon, nakuha na nila yung height siguro. Yung tamang height. Sa likod naman, busy guys, busy yung I-beam. Pinipinturahan na nila. Then, yun yung I-beam na ilagay dito, guys. Kung nakita nyo yung, na yan, frame na nila, no? Diyan nila, simintuhin pa nila yan, lagyan ng kabilya. Then,
Yun yung ilalagay nila, yung I-beam na yun, yung yellow, no? Sa likod ng bako. Yan. Matras na, napakalaki talaga ang gamit itong bako, no? Multi-purpose. Oh, Hyundai, shout out Hyundai. Hyundai ito guys, Hyundai Heavy Industry naman sila, no? Kami kasi sa Hyundai Engineering, ano? Mga power plant naman ang aming ginagawa. So yan, no guys, ang update dito sa Phase 4 ng Pasig River Esplanade. Salamat. Stay tuned kayo guys sa ibang update ko pa. Salamat po. So dito tayo sa MacArthur Bridge. Salamat guys, mag-ingat po tayo.